Nako, lubog sa baha ang iba't ibang Metro Manila at iba't karatig na lugar dito sa bansang Pilipinas, no? Talagang ito nga ba talaga ay sumpa kay BBM na dahil sa kapabayaan niya sa taong bayan? Ito ba ay talaga ay sumpa dahil sa mga ginawa niya sa mga relihiyon katulad ng KOJC, INC at sa iba pa? At pinababayaan niya yung mga vlogger na lapastanganin yung mga nangunguna para imbestigahan itong flood control tulad nila Seton Marcoleta at lahat na nagsasalita. Kumilos na nga ba talaga ang panahon para ito ay ipakita sa sambayan ng Pilipino kung sino talaga ang may sala? Kasi kitang-kita sa gawa eh. Sabi ko nga sa inyo eh, itanggi nyo naman, itanggi yan. Lilitaw pa rin yan. Iyahayag yan ng Panginoon. Dahil kung naniniwala kayo, lagi yung sinasabi, kung ang gobyerno galing sa Panginoon, dapat hindi questionin ng tao, pues Diyos ang kumikilos din, no? Huwag kayong maniniwala na, ayan, Diyos mabait, hindi ano. Mabait ang Panginoon Diyos. Talaga mabait ang Panginoon Diyos. Pero makatwiran siya. Hindi niya pababayaan yung bayan na magkakaganito. Naniniwala kayo sa Diyos, pero hindi kayo naniniwala na may sumpa. Di ba? May nagpapadala ang Panginoon Diyos ng ng mga pag-alog ng lupa, sabi sa Biblia, pag-alog ng mga pagputok ng bulkan, paghampas ng tubig sa sa lupa, mga tsunami, lahat, mga usok ng bulkan, mga pagyanig ng lupa, yan ang pinapadala ng Panginoon Diyos at mga salot, no? Dahil yan sa mga kasalanan ng tao, lalo na yung mga namiminuno, no? O kaya ito, Atty. Vic Rodriguez, no, may matinding revelasyon dito kay Marcos, no? Basahin mo natin kay Atty. Vic Rodriguez, no? O ya, Net 25 ang halos lang nagpo-focus sa baha. Yung iba nakapokus sa impeachment. 'Di ba? Talagang gustong-gusto nila talaga ang impeachment na 'to. Okay sana kung isabay mo impeachment eh. Tapos yung baha concern ka. Ngayon wala silang pakialam. Nandun sila sa malamig na aircon, nasa impeachment sila, pag nagme-merienda sila doon, kumakain sila, gumagastos sila ng milyon sa lahat ng pangangailangan doon, pera natin yon. Sila naka-aircon doon sa Senate, lahat, wala. Masarap ang buhay nila, uuwi sila, nakakotse. Dadaan sila doon sa mga baka matulog pa nga sa hotel o sa magandang bahay. Tapos, yung mga Pilipino, baha, nalulunod na halos iba. Wala na yung mga gamit at tangay na. Nagbabakawak, tulungan nyo kami dito. No, wala. Wala magsasalita man lang. Kasi alam mo, mas mabisa ang salita kaysa yung gawa minsan eh. Kaya kasi nila punta mo yung lugar, appreciate mo yung mga tao. Isa ka sa mga leader na senador ka, congressman ka, mayor ka, gusto ka nila makita. Gusto nila marinig ka, kaso wala. Impeachment ang inuuna ng mga bugok na to. No? Ito, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, nasaan ang hiya ninyo? Isang taon na mahigit lumipas, lubog pa rin sa baha na maaaring lugar sa ating bansa. Dahil ng bagyo, habagat o kahit simpleng malakas na buhos na ulan, dulot ng pagnanakaw sa flood control funds. Huwag niyo sabihin ang rason kasi ng mga loyalista at mga pinklawan, rainy season kasi. Pag sinabi mo yan ay karma na, sumpa na yan. Hindi sila naniniwala. Ang gusto nila palabasin, walang Diyos na gagawa niyan. Is normal lang yan, rainy season. Di para kay mga atheist na. Di ba? Ang ulan, Diyos ang gumagawa lahat niyan. No? Pag ang nakita ng Panginoon Diyos, ang bayan, Sodom at Gomorrah nga isipin nyo eh. Pinaulan niya ng apoy eh. Sino ba may kakayahan na kontrolin ng mundo at ang buong planeta? Panginoon Diyos na naman. Makakapag-ulan ba yan na hindi utos ng Panginoon Diyos? Hindi pasya ng Panginoon Diyos. Pasya niya lahat yan. Yung nangyayari sa panahon na yan. Pero ito, makatwiran tong pasya. Di ba? Hindi ko inaano ang sa atin lang, nakikita natin yung hinahayag sila ng Panginoon. Dahil ang Panginoon Diyos hindi nagpapabaya. Hindi nagpapabaya dun sa mga tapat na tao sa Kanya. Oo. Hindi hinahayag niya sa kahihiyan ang gobyernong ito. Totoo yan. Hinahayag niya. No? Kasi, una-una, tingnan mo, ang ginawa nila, pinagtawanan nila yung Iglesia ni Cristo, nag-rally. Ang Iglesia ni Cristo ba, reliyon? Hindi. Nag-rally sila. Dahil nakita nila yung katiwalian sobra na dito sa flood control. Umabot na hanggang leeg yung baha. Ganong katindi ang katiwalian na ginawa ng mga to.
Tapos wala mapanagot. Ang nananagot yung mga nag-iimbestigat, yung mga pumupuna. Ha? Nag-rally sila para ma-call up ang gobyerno. Anong ginawa sa kanila? Pinabash sa mga vlogger. Inutusan yung mga vlogger para pagtawanan ang rally. Tapos inutusan yung mga ahensya para harangin ang rally. No? Tapos ngayon, ano na? Sino number one tumutulong ngayon? Iglesia ni Cristo. Sila, anong ginagawa ngayon? Wala. Impeachment. Di ho ba? O, habang busog at lunod kayo sa dami ng designer bags, branded shoes, luxury watches, at expensive mansions sa bunga ng ghost substandard flood mitigation projects at trilyong piso ninyong ninakaw, patuloy naman ang miserableng buhay, pagkalat ng alipunga at antala, normal na buhay ng mga Pilipino. Totoo yan. Isipin nyo swerte ka, ikaw nakikinig ngayon, walang baha sa inyo. Sa labasan siguro sa inyo, may baha lang. Swerte ka, pero yung mga binaha, huwag yung sabing isang street lang ang binaha, papagtitiisan, papagtsatsagaan, malilipas din. Hindi po. Ang binaha, syudad-syudad ang binabaha. At pag yung binaha na yun, yung pamilya na yun, lagpas 10,000. Ilang lugar na sa Metro Manila, Pampanga, binaha. Isang taon na, wala pa rin nakukulong. Marcos, mahiya ka naman. Sasabihin nila, may nakulong naman eh. Ang diversion tactics nila, may nakulong naman si Marcoleta, Kibuloy, Duterte. Palakpakan, kinulong nyo. Kung may kaso sila. Asan yung sa flood control? Wala. Huwag nyo pagpilita si Jinggoy. Si Jinggoy lang? O ano si Revilla sana? Sige nga, pag malaki nyo sa amin si Revilla, kinulong si Revilla. O sige, sabihin nyo sa amin, kinulong si Revilla ngayon. Hindi na, nakalaya na eh. Hindi nila mapuntusan eh. Kaya kawawa sila ngayon eh. Wala sila mapuntos eh. Kailangan nila magpakulong ng senador na mabigat na sasabihin nilang big fish na iuugnay nila sa flood control. Yun ang kailangan nilang gawin para may mapakita sila sa taong bayan, may napakulong kami niya, may napakulong kami na flood control issue. Eto, ano sinasabi niyo, wala kami napakulong na flood. Kaya gusto nila may makulong dapat tungkol sa flood issue. Tamo, katrabahuin nila yan. Sabi niya, di ba, may isang senador na huhulihin na. Siguro pag talaga ididiin sa flood control issue, di ba yung mga kaya tayo didiin, para may masabi lang talaga na may nakulong sila. No, ganyan katitid dito. Pero sa congressman, wala kayong makikita na makukulong sa congressman. Di ho ba? O ngayon, eto, tindi ng bigayan nito ni Atty. Vic Rodriguez, no? Talagang luhod ka rito ngayon. Pahiya ka ngayon dito. Di ba? O eto, tignan natin to mga to, Net 25. Alam ang nagbabalita. Hindi naman lang SMNI nagbabalita. Pero talagang kuwang-kuha, sabi nila, AI. Maraming sikat na vlogger ngayon ng loyalista, pinalilitaw nila AI yung iba. Wala sila sinasabing AI yung mismong baha. Ang sinasabi lang nila, marami daw baha na AI ang gamit. Para yung tao mag-isip. Magdalawang isip na yung nakikita niya, hindi siya masyadong maniwala. Ganun ang ginagawa ng mga to. Para wag masyadong madiin, yung dapat may managot. Kaya isinisingit nila na AI, may kunwari AI. Di ho ba? Para yung isang tao, halimbawa yung isang tao mahirap lang, wala naman masyadong TV sila, hindi naman nakakapag-load sa cellphone niya, bihira makapanood. Pag nakakita ng baha, dalawa iisipin ng tao na yon. Ano ba to? AI lang to eh. Huwag kayo maniwala dyan, AI yan. Para isipin ng tao ganun. Nilalaso nila isip ng tao para naililigaw nila. Para isipin yung mga baha ngayon, 50-50. 50 na totoo, 50 na AI lang. Pues kayo, manood kayo lagi sa Net 25, makikita yung totoong balita, hindi AI. Bahang-baha lagi talaga sa lahat ng sulok. Ayan kita nyo to. Ayan Tama sinabi Antiklero, hanggang gutter. Hanggang gutter. Ngayon lang yan. Pero sa ibang lugar, hindi gutter, hanggang leeg. Ito. Bakit binabaha yan? Ibig sabihin may kakulangan. Number one, ang isa sa mga pangunahin dyan, syempre ang basura. Tama yon. Pero hindi dahilan ang basura para sabihin mo kaya binabaha dahil sa basura. Hindi. Dahil sa mga proyekto. At sa proyektong yun, budget na nawala, kasama doon ang paglilinis ng basura. Kasama doon ang implementasyon para pagsabihan yung mga tao mo sa constituent mo, yung mga tao niya sa paligid mo, na huwag magtapo ng basura. Kasama sa budget yun na ninakaw. Tandaan nyo yan. Diba? Halimbawa, ganito. Dito sa lugar ko,
ha, sa lugar ko ha, dito sa lugar ko, merong creek. Meron creek dito sa lugar ko. Ayan, tingnan mo, grabe Sa lugar ko, meron creek, ha, sa amin. Ha? Dahil hindi kurakot yung nakaupo dito sa amin, ha? Ang ginawa niya, kumuha ng maraming tao, may bantay doon sa creek. Binabantayan, may gwardiya. Tapos may CCTV. Nag-produce sila ng magandang CCTV. Siguro CCTV halagang nasa 50 milyon. Laki. High definition eh. Nakikita kung sino tatapon doon. Nahuhuli na titikitan. Pag nahuli pa, mga squatter doon, naka-squat lang. Pag nahuli pa, ang hatol sa kanila ng gobyerno, paalisin kayo dyan. Pag kayo nahuli, paalisin kayo dyan. Wala nagtatapon. At kung may tapon, may gilinis kagad. At napagsasabihan na titikitan. Sabihin yung pondo doon na pupunta sa mga gwardiya, sa CCTV, lahat. Ibig sabihin yung implementasyon doon na pupunta yung budget. Sa implementasyon ng pera natin sa bayan, kasama ang paglilinis, pag-implementasyon ng pagtapon ng basura, pagkasabihan mo yung mga tao, kasama lahat yan sa budget pero hindi nila ginampanan. Di ba? Net 25 lang po. Ayan Baka ayan baha to. Baka sabihin niyo ang liig ito bahay na gabahay na po. Sabi ko ito yung puno ng saging. Lagpas na sa puno ng saging hindi, kalahati ng puno ng saging. Ibig sabihin, gabewang na yung baha. Ito naman mukhang crater. Tignan mo yung mga kawalangian talaga ng gobyerno, hinihahayag na sila ng Panginoon. Hinihahayag na sila ng mga baha, pamagitan ng baha, mga tuklap ng semento, nakikita yung mga substandard. Huwag yung sabihin dahil may tubig diyan kaya natuklap. Sino nagsabi? Si Auntie Claire ata. Si Auntie Claire ba yun? Dahil daw natuklap yung ispalto kasi babad sa tubig. Ang ispalto talaga, nakadesign yan sa tubig. Kasi sa kalsada ginawa yan. Kahit ibabad mo isang taon yan, hindi matutuklap yan. Di ba? Pera na lang kung hilaw yung pagkakatimpla at tinipid kasi. Eto, tinipid hindi. Tama, parang outer space na Siguro dito dinala yung rocket na gagawin nila. No? Kaya sino gagawa sila rocket para dito? Outer space na, maraming kalsada sa Pilipinas na outer space ang itsura. Bakit? Ayaw kumilos Ayaw kumilos ng gobyerno, ba't ayaw kumilos? Kasi magkakasapakat Magkakasabot Kaya ayaw kumilos Di ba? Ayaw niya pagsabihan kasi kasabot niya siguro yung pagsasabihan niya. Di ba? Maaari. Hindi ko siya sabing lahat ng lugar at hindi ko siya sabing itong lugar na to Ipaliwanag niyan. Bakit nagkaganyan yan? Hindi, tandaan nyo kung ang simento matibay, hindi yan bibigay. Hindi yan bibigay, tandaan nyo. Dito ka sa subdivision namin yung ginawang mga construction worker Hindi naman natutuklap Ang tagal-tagal na 30 years na hindi natutuklap ito, ilang taon pala tuklap Ibig sabihin, hilaw. Bakit hilaw? Kasi tinipid. Ang dami pa niyan. Bakit ganyan yan? Kapabayaan. Gobyerno pa rin yan, mga kasama. Alam nyo kasi, ang pag-i-implement, ang pag-budget, paglabas ng budget sa Pilipinas, kasama ang implementasyon. Tandaan nyo yan. Ang pag-i-implement, kasama yung mga seminar dyan, pupunta ka sa lugar na yan, i-advise mo yung tao na ganito bawal magputol ng puno, uhulihin namin kayo, bawal kayo maglagay ng ganito, magtapon ng basura. Walang ganyan nagtititigan lang kayo, 'di ba? Gusto niyo manatili silang mahirap, inosente sila para iboto lang kayo na iboto. Net 25 ito sabi ko sa inyo, lagpas hanggang bintana na to. Tignan mo Alam mo, lumakas pa daw to umabot pa daw na halos hanggang bubong na eto lumakas pa to yung hapon, biglang umulan na malakas. Halos matapunan na to. Sabi nila hanggang tuhod lang daw. Meron ba hanggang tuhod lagpas bintana, abot na sa bintana? Ang bintana, ang kadalasan hanggang bewang yan tingnan mo, lagpas bewang na yan. Di ba? Yan sasabi ko sa inyo, mga kababayan. Wala kasi, pati kinabuhayan, apaw na. Ba't dati wala? Ba't dati wala? Kasi bakit? Sumpa na to Sabi na nila karma. Ako di ako niniwala sa salitang karma. Kasi sa ibang religion yan Pero sumpa, pwede. Di ba? Lahat yan, sabay-sabay na yan. Tingnan nyo to Ito naman, tingnan nyo
Ito naman. Hahanga ka dito mas matibay pa yung sako kaysa yung flood control nilang bilyon-bilyon. Ito, magkano isang sakong buhangin? Magkano? 35 pesos lang ata pag malaki. 70. Ito, 70 pesos na isang sakong yung mo ginawa, oh. Mas matibay pa sa flood control nyo. Yun nyo. Kita nyo? Lagpas tao na yan, Yung baha dyan, ayun, kita mo, lalim yan, Ang galing, Kita nyo? Hindi lumalabas yung tubig. Maganda yung pagkakakamada. Ang ginawa dyan, tinakpan ng mga buhangin sa simula. Wala pang baha, dinidikdik. Tapos lalagyan ng sako, didikdikin ulit. Lalagyan ng sako ulit, patong-patong, didikdikin ulit. Hanggang masiksik, walang tubig. Ayan, tingnan nyo, walang tubig, tapos sa kabila may tubig, Antindi, no? Lagpas tao yan. Lagpas tao yan, tingnan mo. Uulitin ko yung tao, tingnan mo, yung tao, no? Hindi, hanggang bewang. Ayun, kasi nakatayo yung tao. Hanggang bewang yung baha. Sipin mo, DIY, Di ba? Kita nyo? Yan yung sasabi ko sa inyo, mga kasi. Mas matibay pa yung gawa ng mga mga madiskardeng tao kaysa flood control. Isipin mo, simpleng bagay lang yan, Hindi lalagpas yung 100,000 yan, yung sako na yan. Yung presyo na, pero nagawa nilang paraan. Yung pakayang flood control yung flood control project, bilyon ng proyekto, sa tingin nyo, kasi marami lang tubig kaya binabaha. Hindi, palpak ang project. Hindi lang ghost, palpak pa. Di bali yung ghost project okay lang wala ka makita At least mapaghahandaan nyo kasi sasabihin nyo sa mga taong bayan, 5,500 natapos na. Wala naman pala. Di ba? Ito, tingnan nyo tingnan nyo panoorin nyo to. Mag-update na lang ako sa inyo. Ang pinag-usapan namin kanina na hanggang ngayon ay patuloy pa rin. Hindi to. Ayun, yung mga kasama, yun ang sinasabi ko sa inyo mga kasama, na sandali lang, hanapin natin yung balita na yun, balita. Lagpasan na po. Yan yung sinasabing sumpa sa kanila. Hanapin ko lang ano na to, tadon? Sandali lang. Grabe ina-update ko lang kayo kasi dito importante to Importante malaman ng taong bayan to Kasi marami ngayon nagpapanggap na wala daw silang ito. Yan. Binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang nawala. Bakit nawala? Ano ba to? Hindi naman Sandali lang mga kasama tayo ito kasi on the spot ko to On the spot ko tong sinesearch sa inyo kasi ito talaga laman ng balita na sa SMNI at sa Net25. Ibig sabihin nagbabalita ang Net25 ng tama. Hindi sila yung hindi katulad ng ginagawa ng iba. Ang ginagawa kasi ng iba, ng mga news impeachment kay Sara. Ipo-focus nila impeachment kay Sara. And then, pagkatapos ng impeachment, papakita yung konting baha. Tapos, gusto nilang palitawin yung baha sa ilang Metro Manila, ipo-focus sa iba. Para hindi nila siya sabi na humupa na yung baha, pero gusto nilang palitawin, patunugin, na ang baha ay umuhupa na. Parang ganun. Ito, tingnan nyo. Natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ngunit dahil sa patuloy na malawakang pagbaha, konesyon ng marami ang katotohanan sa likod ng proyektong ito. Kaya naman ito hindi ko tinutokso kayo, lesson learned to Hindi ko siya sabi na tutuwa tayo na dahil binabaa sila. Hindi po 'yon. Nalulungkot tayo kung may magagawa lang tayo, tips, idea, katulad nung itong sako-sakong pera kung magagawa nyo, gawin nyo. Kung may budget po ang barangay chairman, magtulong-tulong kayo, gawin nyo yung ganitong style. Pansamantala lang muna, wag lang yung madisga. Sabi niya kasi masunugan na kayo, wag lang kayo mabaha kasi pag nabaha kayo, pati lahat ng kabuhayan nyo tangay.
Wala kayong papakinabangan. Mga appliances nyo, inangat na nila iba, pero binaha pa rin. Umapaw pa rin hanggang second floor yung bahay nila. Kasi yung mga baha sa ibang lugar, hanggang bubong na talaga po. At lalakas-lalakas pa, di ba? Hindi dating kinatutuwa to hindi dating sinasabi natin na buti niya bumabaha para makaganti kay BBM, makaganti sa lahat ng nagnakaw. Hindi po ganon, hindi po ganon. Ang sa atin lang, nagkataulan talagang binabaha ngayon dahil sa mga dahil sa mga nangyari na pinagagawa ng mga nakaraang taon na nanguha sila ng mali-malitang pera na imbis na yung pera na yon, mailagay doon sa dapat kalagyan ng project na hindi yung mga tubig lumagpas, umapaw. Tandaan nyo simpleng bagay yung buhangin na yon. Yung ginawa na itong buhangin na to, simpleng bagay yan. Pero tamo, nagawa nila ng paraan di umaapaw. What if pa kaya yung bilyon-bilyon na pera na lalagay mo dyan? Hindi aapaw yan. Tandaan nyo, wag mo sasabihin na kasi malakas ang ulan Tapos sasabihin nila, ang Japan niya binaha Pilipinas pa kaya? Hindi. Sa Japan, binabaha yun, bihirang-bihira. Bihirang-bihira. Bakit? Ganito yan, papaliwanag ko. Kasi ang katuwiran nila China nga, Amerika, lahat, Arabia, binabaha. Tayo pa kaya? Hindi katuwiran yun. Huwag kayo magpapaligaw doon. Yung Japan, bihirang-bihira yung baha na yun. Once in a blue moon lang yun. Bakit binaha ang Japan? Ganito kasimple yan. Ang Japan, nakadesign sila doon sa mga, hindi sila nakadesign sa flood control. Hindi naman sila, ulanin Ang Japan, kahit sino dito mga taga-Japan, kamag-anak Japan, nakadesign ang kalsada nila, mga tulay, mga building, mga baha, ay lahat ng mga bahay nila nakadesign saan? Sa baha, hindi. Sa lindol. Kasi sa Japan, mayat-mayat nalindol. Araw-araw yata nalindol dun ng paunti-unti. Kaya lahat ng structure nila doon nakadesign sa lindol, hindi sa baha. Kaya hindi sila pwedeng gumawa ng flood control kasi hindi naman sila bahain Snow pwede. No? Hindi naman sila bahain, hindi naman sila ulanin No? Kaya ang ginagawa, sino ba naman bansa na, sige, mag-focus tayo sa flood control. Hindi naman binabaha. Hindi ganun kaing-ing ang Japan. Kaya ang gagawin nila, ordinaryong flood control lang. Kaya yung umulan ng malakas, binaha sila. Yun yung sinasabi na overwhelm. Yung hindi nila inaasahan na overwhelm yung mga kanal nila kasi nga, hindi naman sila bahain bigla umulan ng malakas. Hindi katulad sa Pilipinas, ordinaryo na ang pag-ulan at talaga ang Pilipinas hindi naman nag-i-snow. Hindi naman masyado lumilindol ang Pilipinas. Ang paghahanda mo sa Pilipinas ng isang leader, isang nangunguna na miminuno sa Pilipinas, yung pagbaha. Kailangan yung pagbaha, agapan mo. Huwag mo ikukumpara sa ibang bansa. Yun, tsumamba lang yun, kaya binaha. Eto hindi tsamba. Sinadya na wala talagang flood control issue, kaya binaha. Naintindihan nyo? Di ba? Kasi sabi nila, bakit ang Japan? Kasi, rainy season kasi, kaya binabaha tayo, rainy season. Mali ka dyan. Ito bigyan kita sample Meron akong kilalang lugar, may kilala akong lugar, na kung saan, binabaha talaga. Ang ginawa nila, tinaasan nila yung wall. Kasi yung Laguna Lake, may ilog dito papunta Tumataas yun. Pag tumaas yun, lumalagpas sa pader. Lumalagpas sa pader. Yun na nagkukos ng baha, yung mga lagpas-lagpas, mga apaw na ilog. Ang ginawa nila, tinaasan nila yung wall. Sino dito nakapanood ng ng mga, yung malalaking higante, yung Titan ba yun? Mga Titan, di ba? Di ba may mga wall sila nakaharang? Yung parang ganon. Pero yung ginawa dito, malaking wall na mas mataas ng doble. Umapaw man yung ilog, hanggang doon lang, hindi tapos yung mga imbornal na ganyang kaliliit, ang ginawa nila, nilakyan ng sobra. Kasya ng isang sasakyan Parang tunnel na kung tawagin Ganon nilakyan nila. Yung dating maliit na kanal, lumaki parang tunnel kasi laki ng isang siguro SUV na sasakyan. Ganun kalaki yung bilog. Wala nang baha Hindi, wala talagang baha. Tapos tumaas man yung tubig, hindi lumalagpas sa pader kasi yung pader makapal. Talagang makapal. Siguro ang kapal ng pader, kalahati ng sasakyan. Matibay. Hindi kayang tibagin. Hindi kayang madurog. Ngayon, kita mo manipis pa sa pagmumukha nila yung pader Ganyan,
Makapal pa yung mukha nila sa pader pala Yung pader, ganyan lang, parang pangbahay lang. Yung ganyan kanipis na pader, tandaan nyo, hollow blocks lang yan. Pag tinuklap mo yan, nakikita, walang mga bakal. Ha? So, ibig sabihin, guguho yun. A-absorb ng tubig yun, lalambot yun, parang biskwit, guguho yun. Yun na nangyayari sa standard ang ginagawa. Kaya baha yan, mga kababayan. Kaya nakikita nyo yung mga baha? Ito yung mga nakita nyo? Yan ang cause niyan. Kung inayos nyo ang proyekto kada distrito, sa walang maletang ninakaw, hindi magkakaganyan yan. Huwag nyong palitawin na basura lang yan. Inapawan ng tubig yan kasi walang mga shield. Yung mga kanal maliliit. Imbis na yung mga proyekto, yung mga kanal palakihan. Ang nangyari, walang proyekto ni isa. Kaya yan binaha. Kita nyo? Kitang-kita nyo naman Noong taong 2025, tahasang binalaan ng Pangulo ang mga tiwaling opisyal sa kanya talumpati. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Kitang-kita mo si Marcoleta una niyan, Nakita mo rin, siyempre. Pero si Marcoleta una niyan, tanda mo. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Siya nagsabi niya na, huwag niyo sabihin panahon ng Duterte yan. Nakita niya mismo sa kanyang panahon. Guni-guni lang. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Tama ka dyan, Presidente. Palakpakan yung mga kala mo walang sangkot lahat, Perfect lahat, Walang sangkot lahat isa. Sino may kagagawan? Taong bayan? Sino may kagagawan? Yung mga kontraktor? Makakapagpirma ba yung kontraktor? Makakagawa ba sa distrito nyo kung wala kayong pasya dyan? Hindi lahat sa kanila. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kala mo talaga, O sige. Hindi kami naniniwala, sangkot ka. Hindi kami naniniwala. 100% sige. Pero bakit walang nangyayaring investigasyon na ipatawag lahat? Ba't parang wala nangyayari, wala nakukulong? Sa flood control. Hindi, totoo, wala nakukulong. Bakit si Jinggoy ang kinulong nyo? Kasi inosente. Walang masyadong ebidensya. At kung kumanta man si Jinggoy, hindi makakakanta kasi sino ituturo ni Jinggoy? Hindi naman siya sangkot. Bakit ayaw nila magpakulong ng talagang sangkot? Bakit? Kasi pag nakulong yung totoong sangkot, kakanta yun. At pag may kinanta yun na isa, yung kinanta nun, kakanta pa rin yun. At yung isang kumanta, kakanta pa rin yun. Magkakantahan na, magtuturuan na. May mga ebidensya na lalabas na. Yun nga yung dapat gagawin ni Senator Dante Marcoleta. Kaya kung ikaw talaga nakatuklas, Pangulo, nag-imbestiga ka, ipagpatuloy mo dapat at hindi kayo nagagalit na ipinagpatuloy ni Senator Marcoleta ang investigasyon. Naniniwala kayo? Tayuan po. Kala mo talaga. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binulsan nyo ng pera. Ang mga pahayag na ito ang nagbukas sa investigasyon sa flood control projects kung saan lumutang pa ang grupong Brave 18 na nagbunyag ng paghahatid umano ng mali-maletang pera sa mga... Ayan in-announce ng Pangulo, ibig sabihin, sabi ng Pangulo sa panahon niya, meron talagang ghost project at may mga lubog sa baha at mahiya naman kayo, may mga kickback racket na ginagawa. Tama? Para mo patutuhanan yung sinabi ng Pangulo, tanong muna, naniniwala ka ba sa sinabi ng Pangulo na yon? Kayo mga vlogger ng mga loyalista, naniniwala kayo? Siyempre, sinabi yun ni Pangulo Si BBM yung nagsabi, alam nga hindi kayo maniwala. Si BBM yung nagsabi. Tama? Tama.
O so ganito, kung naniniwala kayo na sinabi ni BBM yung sabi, totoo yun. Kasi nagpa-imbestiga siya eh. ICI. Ha? Independent body yun ata. Ha? So, yung sabi, totoo talaga may nangyari talagang kuwaan. Bakit pag may mga lumabas magpapatotoo na may nangyaring kuwaan, agad yung hindi kayo naniniwala na wala pa namang investigasyon na gagawa? Katulad ng mga Marine. Unang lumabas siya, sabi niyo, ay, tao yan ni Mike, huwag kayo maniniwala dyan. Bago kayo hindi maniwala at maniwala, ha? Dalawa, hindi maniwala at huwag maniwala. Imbestigahan muna ng malalim. Hindi pa nga naiimbestigahan to eh. Ngayon, naiimbestigahan ba to? Ombudsman pa lang. Alam ba namin kung ano yung ginagawa nila? Nga, ang gusto nga namin mangyari, diba, iisa sinasabi, si Mike Defensor, Marcoleta, Tony Vic Rodriguez, lahat na kakita ng mga taong professional, mga abogado, isa ang gusto, sila Guanzon, isa ang gusto, ipatawag lahat ng USEC secretary na sangkot sa flood control. Ayaw niyong gawin. Di ba? Ayaw niyong gawin. Si Pangandama, si Olivar, lahat ayaw niyong gawin. Politiko. Ang Brave 18 ay ang nagpakilalang mga dating security aid ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sangkot at saksi umano sila sa Maleta Delivery Scheme o ang pagdadala ng bilyong pisong kickbacks na galing sa mga maanumalyang flood control projects patungo sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Pero ilang taon na ang lumipas, hanggang ngayon ay wala pa rin napapanagot sa anomalya sa flood O control. yan. Hanggang ngayon, wala pa naman talaga eh. Meron pa ba? Wala. Bagay na Sasabihin nila, hindi kasi, andyan na nga ongoing si Martin, kakasuhan na eh. Huwag mo munang sabihin na si Martin, kakasuhan na, nasasabihin mo eh, may mapapanagot na. Maniniwala kami pag nakulong si Martin. Yan, may napapanagot na. May napapanagot ha, hindi may napanagot. May napapanagot na. Kasi hindi mastermind si Romualdez, tandaan niyo yan. Kung siya sakaling ikulong. Pirma ni Atty. Levy Baligod sa panayam ng SMNI News, sinabi nito na hanggang ngayon ay hindi pa niya nahuhuli ang mga malalaking isda. Yung big fish, lumalangoy pa na yun sa baha. Hindi pa nahuhuli. Taong 2026, tila naiiyak pa si Marcos Jr. nang banggitin niya sa kanyang SONA na sasampahan na umano ng kaso sa ombudsman ang kanyang pinsan na Ba't naiiyak ka? Di ba? Ibig sabihin, hindi guilty para sa iyan. Speaker yan. si former Speaker Martin Romualdez. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Banggit mo pangalan, dating speaker, daming dating speaker eh. Man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Subalit para kay Atty. Baligod, hindi nila kayang ipakulong si Romualdez. Paliwanag nito, natatakot umano si BM na ipakulong ang kanyang pinsan. Binigyan din ni Baligod. Hindi po pwede sila makulong, tandaan niyo yan. Walang makukulong dyan. Tandaan niyo yan. Kasi pag may nakulong isa dyan, kakanta yan, maniwala kayo. Kailangan yung taong bayan, masatisfy na may makulong. Kaya ipinakulong muna si Jinggoy. Para yung taong bayan, ay, abang galing nga, may napakulong nga ah. Pero totoong dahilan, wala napakulong na flood control, pati ba congressman. Kasi pag may nakulong isa dyan, lahat yan, wala na booking na dyan. Tingnan mo. Dahil anya ito sa mga naunang pahayag ni Romualdez na hindi ito papayag na siya lang ang magiging responsable sa mga nangyayaring nakawan sa loob ng gobyerno. Palagay ko takot si BBM, no? Kay former Speaker Martin Romualdez. Totoo yan. Kasi maliwanag yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez. And I told him, sabi niya, I will not be the scapegoat for someone else's corruption. If I go down, I will not go down alone, sabi niya. O, di ba? Nagsalita si Martin doon eh. Kasi, yung panahon, ulitin ko yung panahon na yun, nataranta sila. Dahil akala nila, nahuli si Saldi. Di ba si Pangulo, nahuli na si Saldi, na-arresto na, sabi. Di ba nag-post sa Facebook? Anong sabi ni Martin? Lumabas kagad si Martin, nataranta eh. Hindi ako papayag. Kasi alam nila kakanta si Saldi pag nahuli. Magtuturo na eh. May ebidensyang hawak si Saldi. Doon pa lang guilty na sila eh. 'Di ba? Hindi nila namalayan akala nila nahuli si Saldi. Ito naman biglang labas. Defensive kagad eh. 'Di ba? Kuha niyo yung load, kuha niyo yung timing. Napaka-pregnant with meaning yung sinasabi niya. Kumbaga, hitik na hitik
sa malalim na mensahe yan. Pero para sa kanya, meron pang mas malaking tao na nasa likod ng nangyayaring katiwalian Talaga. sa loob ng pamahalaan at hindi lang anyat si Romualdez ang mastermind. Pero sa akin, sa personal na pag-analyze ko ng mga dokumento, mga ebidensya, mga testimonya, hindi si Speaker Martin Romualdez ang mastermind. Yes. Maaaring isa siyang major player dahil yan ang nakita ng Office of the Ombudsman. Pero palagay ko mayroon mas malaki sa kanya. Sa ngayon, lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa Oh, bansa. grabe, tingin mo. Isang malaking Sabi ni Claire, hanggang gutter lang daw. Saan dito hanggang gutter? hamon sa tinatawag na command responsibility. Sa huli, kay Marcos Jr. pa rin ang bagsak ng pananagutan upang patunayang kaya niyang usigin ang mga tiwali, kamag-anak man o kaalyado. Totoo yan. Huwag mo sabihin wala kang kinalaman dyan. Hindi po porket ikaw nagsimula, ikaw presidente, wala kang kinalaman dyan. Wala ka namang kinalaman eh. May pananagutan ka. Kasi parang sinabi mo, wala ka ng pakialam eh. Wala ka dyan. Ombudsman na bahala dyan. Para bang, ikaw pumirma eh. Dapat yan, nasa front ka dyan eh. Di ba? Okay, maraming salamat kay Atty. Baligot at napag-usapan natin itong mga baha. Salamat sa Net25 sa paghahayag nyo. No? At kay Atty. Vic Rodriguez sa inyong revelasyon. Ito ay sabi ko, sumpa ba to kay BBM? Sumpa ito sa mga kumuha. Sumpa ito na dapat si BBM kumilos. Sumpa ito sa lahat ng kumuha ng maleta. Yan ang sagot ko. Yung mga baha na nangyari. Hindi, ito ulitin ko, lesson learned. Hindi natin kinatutuwa na may baha. Nalulungkot tayo sa bayan ng Pilipino kasi may mga kamag-anak din ako na nadamay sa baha. Hindi natin kinatutuwa. Hanggat maaari, kaya natin tinatalakay ito para maging bukas isipan ng taong bayan kung sino dapat sisihin. Sa panahong ito, may sisisihin talaga. May mga pangyayari sa buhay na walang dapat sisihin. Is natural cause lang. Pero ito sa pagkakataong ito may dapat sisihin. Yung gobyerno na naging pabaya. Na natahimik sila ngayon. No? Hindi natin kinatutuwa ang baha. Sinasabi natin ito ay, kung sa biblical, ito ay ganti. Hindi ganti, kumbaga, parusa ng Panginoon sa mga taong tiwali sa gobyerno na sinamantala yung taong bayan. Lalo-lalo na mga relihiyon kumilos na pero binastos nila. Nagagalit. Sabi niya sa Biblia ang Diyos nagpapayanig dahil sa galit ng Diyos. Ang bulkan pinapausok niya, yun yung pagputok ng bulkan. Ang lupa inahampas niya ng alon, yun yung tsunami. Inaalog niya ang lupa, yun yung lindol. No? At nagpapadala ako ng salot, yun yung nakaraang pandemic. Ang ganyan, sa Panginoon Diyos siya, nagpapadala ako ng mga sabi ng Diyos ako sumusugat ako, bumubuhay ako. Diba? Kaya niyang buhayin ng patay, kaya niyang bawiin ang buhay ng isang tao. Nasa kanyang lahat. Kaya huwag niyo sabihin, ang ganun ba niya ang Diyos niyo? Mapaghiganti. Hindi mapaghiganti ang Diyos. Hindi naghihiganti ang Diyos. Ang Diyos sumahatol. At wala kang karapatan magreklamo. Dahil makasalanan lahat tayo. Tandaan niyo yan. Yun ang aking lesson learned ngayon. No? Ingat lagi. Paalam po sa inyong lahat.